Hello mga ka-fellowship, and for today's video sa ating flower arrangement ay gagawa tayo ng isang napakasimpleng centerpiece na naman na request ng ating pong customer. At bago natin umpisahan yung ating pong discussion dyan, so far nakikita naman po natin yung ating pong mga ginagawa. Meron tayong sasagutin na question or concern ng ating isang follower. Ang question po yan niya kasi, bakit daw nauuna yung mga dahon versus doon sa flowers? Kasi po, ang usual daw po niya nakikita ay nauuna daw yung flowers ilagay bago yung mga dahon. Ayan po. So, ang sagot po dyan ay depende po sa ating pong arranger or sa florist na gumagawa. Kasi po meron po mga arrangers na ang ginagawa po nila para mas makita po nila yung gagawin nilang design sa mga dahon ay inuuna po yung mga flowers. Pero meron doon po mga designers katulad po natin na inuuna po yung mga dahon para makita kung paano nila i-arrange yung mga flowers, lalo na kapag yung budget ay maliit lang para dun sa centerpiece or dun sa flower arrangement na kanilang ginagawa. Kung budgeted lang yung ating flower arrangement, mas maganda na mauna yung dahon para makita kung paano i-arrange yung ating pong mga flowers. Ayan po, yun po yung sagot dyan. Pero abangan din po ninyo yung ating pong mga gagawin na flower arrangement na kung saan mauna yung flowers para magkaroon din po kayo ng idea kung paano nyo rin po siya gagawin. Thank you for the concern, and abangan po ninyo yung mga videos na ating gagawin tungkol dyan. Ayan po. So, as of now, nakikita na po ninyo na ginamitan po natin ng dahon ng fishtail. At yung fishtail po ay na-associate din natin po sa dahon ng fortune. Ang design na po yan, nakita nyo po sa unang video, dun sa first part ng video natin ay slanted type. At one color po yung ating pong ginamit na radius, yung yellow radius na ating pong ginamit. Pero yung dahon po, inayos na po natin yung accent niya from the middle part, ginamitan po natin ng fishtail. Tapos dun sa left side at saka center, ginamitan natin ng fortune. Pagkatapos dun sa right side naman, ginamitan natin ng fishtail at pinaikot na po natin yung mga sobra para mas lalo po siyang magmukhang malaki. Kasi po, pag budgeted po yung ating pong ginagawang centerpiece, napakaganda po na gamitan po natin siya ng dahon para magmukha po siyang bulk at hindi po siya magmukha na maliit. Lalo na yung space ay napakalaki. So, i-associate po natin yung ginagawa nating centerpiece sa area. Kasi kung malaki yung area at gagawa tayo ng maliit na centerpiece, kakainin ng area yung ating pong arrangement. At kapag yung area naman maliit, wag naman tayong gagawa ng centerpiece na napakalaki sapagkat kakainin naman ng centerpiece yung area. Ganun lang po kasimple. Ayan po. So, inuna natin nilagay yung taas at saka yung bandang baba para makita po natin kung paano natin iaayos yung slanted design. Kung mapapansin po ninyo dyan sa video, hindi po siya gaanong pansin kasi yung ating pong camera ay nakaharap po sa gilid. Pero kapag yan ay titignan ninyo sa harap, ang makipapansin po ninyo na slanted design po yung ating ginawa. Ayan po siya. Isang bundle lang po ng fortune leaves ang ating pong ginawa, consisting of 12 pieces. Yung pong dahon ng fishtail, isang bundle din po. Depende na lang. Minsan po kasi meron pong 10, meron pong 12 pieces. At tapos, yung pong ating pong radius, one color, ay isang bundle din po, consisting of 12 stems. Kaya kung pipili po kayo, piliin na po ninyo yung marami o kaya yung malago. Para nang sa gayon, kahit na maliit yung budget, still, makakagawa pa rin po tayo ng arrangement na simple pero maganda. Ayan po siya. Maraming salamat sa inyong panonood ka-fellowship at hinihiling ko na patuloy nyo pong subaybayan ng aming pong mga videos. Malaki po ang maitutulong nito sapagkat kapag tayo na-compensate na, mas marami pong matutulungan mga tao ang ating pong mga ginagawa. Maraming pong salamat. God bless you all mga ka-fellowship, and always God bless you all. Maraming pong salamat.